the President should be brought to trial to answer and refute and disprove all these serious charges against him. Matapang, may paninindigan, ipaglalaban ng katotohanan para sa taong bayan. Yan si Gilbert Remilla. Bunso sa 7 anak ni dating Cavite Governor Juanito Remilla at Vitas Katibayan Remilla si Gilbert. Nag-aral sa mga dekalidad na paaralan hanggang sa makatapos ng broadcast communication sa UP. Mula sa kilalang angka, hindi mo aakalaing mamamasukan sa isang network. Walang takot na nag-cover. Maihatid lamang ang balita. He never refused any assignment. Mapunta siya sa bundok, mapunta siya sa kung saang gera, kung saang lupalop. Naging cameraman niya ako. Nakita ko kung anong klaseng tao si Gilbert. Hindi pala siya may mata pobre, hindi siya mapagmataas. Kalaunan, kinailangan ni Gilbert na iwan muna ang pagpapatrol. Muling nag-aral at nagtapos ng Masters in International Affairs sa New York. Nag-CNN at United Nations. Ngunit nang himuking tumulong pangunahan ng pagbabago, bumalik si Gilbert sa Pilipinas. Tumakbong kongresista ng pinakamalaking distrito ng Cavite. At sa murang edad na 30, panalo si Gilbert. Hindi nagpahuli si Gilbert sa mga veteranong kasamahan sa politika. Naisabatas niya ang ilang panukala laban sa makapangyarihang salot ng bayan, weteng at iligal na droga. Maging jail guards na laging natatakasan ng big time na salarin, kanyang pinuntirya. Nanawagan din siya sa mas mababang singil ng cellphone companies at sa kalikasan, lumayan ng mga plastic na nakakabara sa lansangan. Walang takot din niyang pinangunahan ang investigasyon na yumanig sa administrasyon. This whole situation smells of cover-up and conspiracy. Maraming naitulong si Gilbert para maiangat sa kahirapan ang kanyang kababayan. Sa larangan ng edukasyon, nagbigay ng scholarships, classrooms, school buildings, at iba pa. Kung hindi po talaga dahil dun sa scholarship na yon, hindi po ako makakatapos at hindi rin po ako makakatulong sa parents ko. Naiwasan na rin po namin ang pagkaklase namin sa mga hallway at maging sa ilalim ng mga puno. Kung trabaho ang pag-uusapan, ilang job fairs ang kanyang binuo. May tulong pang negosyo din at dagdag kita, maging sa mga magsasaka. Maraming salamat. Na sa dami lang nag-i-interest sa ganyang mga bagay. Tulad ko ang nakakuha ng ganyan. Malaking bagay po ang pasasalamat ko. Nabigyan kami ng grant loan para umunlad. Sa pag-asenso ng lipunan, ilang milyong piso rin ang kanyang inilaan para sa mga tulay at kalsada. Ito ang daanan ng maganda. Hindi sila natatraffic. Nag-sementado, hindi mahirap bumiyahe. Hindi tulad ng bako-bako yan eh. Mulat si Gilbert sa kahirapang iniinda ng kanyang kababayan, kaya hindi siya naging maramot sa pagtulong sa kanila. Kung hindi ako na-dialysis, wala ako ngayon dito. Sa buong panunungkulan ni Gilbert, nanatili siyang malinis, hindi nangurako, nanatiling makatao at tapat sa bayan. I vote no, Mr. Speaker. Anong klaseng ehemplo yung ibibigay ko sa aking mga anak at sa mga anak ninyo? That's what's keeping me in the fight. Always fight for what is right. Diba? Dapat may prinsipyo tayo. Dapat may paninindigan.